So, alam nyo ba, no, na dito sa atin, sa Pilipinas, alam naman natin no, kung anong bagay ang makakawasak sa isang bansa. Gira, mga weapons, armas, missiles, o mga military. Pero alam nyo ba na mayroon pang isang bagay na mas matindi pa sa isang mga armas, na ito ay kumbaga umaatake sa isang bansa na palihim. Ngunit matindi ang epekto nito. Ano yun? Ito ay ang media. Alam mo naman dito ang media sa atin is bias. Itong media dito sa atin, especially, sila ang hindi pa mapagkatiwalaan. Kung ano man yung mga bagay na katotohanan, ang inihatid nila sa tao, kasinungalingan. May mga pagkakataon na sinasabi nila ang katotohanan, may pagkakataon din na binabawasan ang katotohanan, at may dinagdag na kasinungalingan. Ito ang pinapakain ng mga media sa mga tao, kung paano nila wasakin ang tao. Sa pamamagitan nila, kaya nilang guluhin ang mundo, ang bansa, ang mga tao. Kaya nilang tirahin ang mga gobyerno. Kaya nilang ipahiya ang isang bansa. Kaya nilang ipabagsak ang isang bansa. Ganito kademonic ang ganitong klaseng industry. Entertainment industry ay kinukontrol ni Satanas. Alam nyo ba, ganito, example. Alam nyo naman or na-experience nyo naman ang panahon ng pandemic. Sa panahon ng pandemic, na-experience ng bawat tao ang hirap. Ngayon, minsan, napapansin nyo na minsan nagbabalita sila na, may sakit na naman na dumating na ganito, ganyan. Ito yung mga number of infected, tinamaan, ganito, ganyan. Ang mga tao naman, nagpapanik. Kahit yung mga bagay na yon ay hindi naman talaga o wala naman talagang kwenta. Yung mga sakit na yan, noong unang panahon na hindi pa masyadong yung media na yan, wala yan. Lagnat-lagnat lang yan noon. Pero dahil nga sila mismo ang nagpalala sa mga bagay na yan at hinihatid nila parang isang nuclear doon sa isang bansa. Winawasak nila ang isipan ng tao, binibrinwas nila ang isipan ng tao. Tinatakot nila ang mga tao at naging dahilan ang kaguluhan dahil sa kanilang mga ginagawa. Tignan mo, palihim silang umaatake sa mga tao kung paano siraan, paano wasakin isang bansa. Dati merong isang media, ayoko ng pangalanan. Sa daming kukunan niya ng picture, yun pang squatter area. Tapos binalita niya sa international news. Hinatid niya yun, so napanood yun ng buong mundo upang wasakin ang Pilipinas. Ganon kasama yung babae na yun. So ito, mga demonic yan. Yang mga taong yan na naghahatid ng mga balitang mga false information, dagdag bawas, demonic yan. Ito yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, kundi kumikilala at naglilingkod sa demonyo. Isipin mo ganito, yung mga reporter niyan, bibigyan ka ng pera, yung mga media, bibigyan ka ng pera, siraan mo, wasakin mo ang gobyernong ito, wasakin mo ang taong ito, siraan mo itong taong ito, gawan mo ito ng mga artikulo ng mga ganito, ganyan. Ipakain mo doon sa isipan ng mga tao for the sake of money. At isatanist. Entertainment industry ay created by Satan. So ganito, dapat tayong mag-ingat.
kasi walang mapagkatiwalaan. Okay naman na makakuha tayo ng mga source, ng mga balita patungkol sa mga nangyayari, pero mag-ingat kayo. Kasi nga minsan ang pinopokus lamang nila is ito yung mga bagay na ito. Ngunit ang side naman nito ganito ganyan ay hindi nila binabalita. So, yung mga isipan ng mga tao at puso ng mga tao natatanim doon. Nagtatanim ng galit ang mga tao dito ganito ganyan kahit pa hindi sana sila ang may problema noon kundi itong side na ito. So, nabaliktad. So, kaya nilang kontrolin at paikutin ang isipan ng tao. Ganito kasama ang media. Ganito kasama kung paano ginamit demonyo yan. Noon pa yan, pinag-aralan ko yan ng todo yung ganyan, gawain nila. For the sake of money. Kaya itong mga taong ito, anong mapapala na kagandahan pagkatapos ng iyong kamatayan? Kung ganito ka, kaklase ka demonyo. Ikaw mismo, minawasak mo ang isipan ng tao. Ginugulo mo. Ikaw mismo ang nagtatanim ng mga hatred ng mga tao upang maggalit doon sa mga bagay na yun, sa mga taong yun, sa bansang yun. Ikaw mismo. Ano mangyayari sa'yo? Alangan naman na exempted ka doon sa kasalanan na yan. Na ikaw mismo ang gumawa, ang nagtanim ng doon sa bawat puso at isip ng tao. Ang kahantungan mo, kamatayan, apoy ng impyerno ang naghihintay sa iyo. Sa mga oras na ginagawa mo ito, pag hindi mo itigil ang mga kalokohan mo. So mag-ingat kayong mga tao no, kasi hindi lahat na nakikinig o napanood ninyo. Minsan nga, di ba napapansin nyo, may mga tao kumukuha ng mga video na ganito ganyan. Tapos iba doon sa binabalita ng mga nasa mga media balita. Minsan may sinasabi ng mga to, ano ba itong media na ito? Iba yung binabalita nila, is ito yung katotohanan, ngunit iba yung binabalita nila. Ganon. Yung binabalita nila kasi alam nila yung mga tao is nakapokus yung attention doon sa kanila. Nakapanood doon sa kanila. So kung ano man ang ipinabalita nila at pinapanood nila sa mga tao, yun yung paniwalaan ng mga tao hangal. Kung hindi nyo naman sinusubaybayan, minsan mapapaniwala tayo kasi nga magaling sila. Magaling sila sa mga demonic tactics kung paano lukuhin ang mga tao. Kung paano wasakin ang mga tao, paano siraan ang mga tao. Paano guluhin ang mga tao, paano itanim sa puso ng bawat tao ang hatred sa pamamagitan nila. So ganito kasama, no? So kung ikaw, no, kung bilong ka sa mga ganitong trabaho, it's better for you. For the sake of God, for the sake of Christ, for the sake of holiness, umalis ka dyan. Andyan ka sa trabaho, professional, andyan ka sa profession o trabaho mo na demonyo ang kinokontrol, ang kumukontrol or pinaglingkuran nyo sa inyong mga ginagawa. Kung kumukuha kayo ng mga ganyang klaseng kurso, umalis na lang kayo. Mag-ship kayo ng iba. Kasi hinatid mo yung sarili mo doon sa kapahamakan. Ikaw mismo, ginawa mo yung sarili mo para magiging panggatong. Maraming mga tao na nangangarap maging media. Para mo na rin pinangarap ang kamatayan. Kasi kung anong inuutos ng boss mo na ganito, ganyan, yan yung gagawin mo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, tatanggal ka. Wala kang bonus, bawasan sahod mo, o ano pa man, di ka ma-promote. So mapipilitan ka ngayon na gawin ng isang bagay na masama. Mapipilitan ka ngayon gawin ng isang bagay na imbis yung katotohanan na in-report mo, bawasan mo yun at dagdagan mo ng kasinungalingan. Kaya may mga tao rin na kukuha ng video na ikinukompare nila doon. Minsan sinasabi nila, mali at hindi yan totoo yung pinupost nila. Siyempre, demonic eh. Yan, ganyan, sinisira nilang isipan ng mga tao. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganito. Isa yan sa mga pinakawalang kwenta. Maganda din yan sana. Sana, may mapupulot tayong mga balita doon, pero yung dagdag bawas, binibrinwas ng mga tao para wasakin ang isipan ng tao. Demonic yan. So mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa dito sa mundong ito. So hindi naman sa sinisiraan ko na sila, no. Ang nais ko lang talaga is mag-ingat tayo kasi nga minsan ang binabalita nila, ang inatid nila sa inyong mga mensahe o mga balita, hatred,
para kayo ay magtanim ng galit, magtanim ng hatred, mga paninira, pahiya kayo, siraan yung bansa niyo sa iba, ganito, ganyan, ganyan sila maghatid. So mag-ingat tayo, no? So hanggang dito na lang, no?